Magandang araw mga ka-TH, mga kasama, sa lahat ng mga manunood at sa lahat ng mga subscribers na narito sa channel na ito. Sa pagkakataong ito, mayroon akong ipapakita sa inyo na kung saan ay may kaugnayan pa rin sa Japanese treasure. So, pero bago yan, ipapakita ko muna sa inyo ang nasa palibot dahil ang site na ito ay medyo bulubundukin at dito banda ang highway. So, tanaw na ang dagat. Yan, harap tayo sa West Philippine Sea at may bundok dito. So, ang ipapakita ko sa inyo ay kakaibang marker na kung saan ay ibang klase na mga marker. Ito, dinaanan ko lang dito kaso medyo masukal na ang lugar, kaya hindi natin malahat ang mga bato. May mga ilang kalat-kalat pang mga bato ito sa palibot, pero kakaiba ito. So, pero kung maunawaan natin ito ay maganda ito dahil pwede natin i-operate. Pero sa ngayon tag-ulan kaya hindi muna, at hindi natin ma-figurize ang formation ng bato, pero para siyang nag-square or triangle. So sa mga sa labas ay may pailan-ilan ng mga bato na nariyan. Siguro balikan na lang natin ito kapag tag-araw na at wala na itong mga kugon, dahil ang lugar na ito ay dating ng tag-araw ay nasusunog ang kugon. So ayan, may nakikita tayo face marker mula sa batong yan. Oh, ayan siya. So marami, iba't ibang hugis ng mga bato. May triangle, may square. Pero ang lugar na ito, ayon sa history, hindi pa ito nabahayan ng mga tao. Kaya sure ako na site ito ng mga sundalong Hapon. Kaya kami narito dahil dyan banda sa taas ay may area kami na nakuha at dinidevelop pa lang sa ngayon. Kaya siguro mula sa highway mga 2 to 3 kilometers. Ayan, yung may makikita kayong poste ng electricity. Ayan yan, highway na yan dyan. Kaya medyo may kalayuan din. So balik tayo dito. Hindi ko pa masyadong mai-describe sa inyo ito dahil ang site na ito ay bago ko pa lang nakita. Pero ang una nating gagawin dito, kung sakali man ganito, ay i-figurize ito ng maayos. At mayroon itong kung mayroon kasi maraming ito maraming indication ito Pwede ito sa treasure under sign or nagkaroon siya ng division, na sa isang division ng mga bato na ito, isa rito ang may laman. Kaya minsan nililito lang tayo. Kaya mas mainam na pag-aralan muna mabuti. Mahirap na magsabi o sa ibang termino ng mga treasure hunter ay yung magpataka, ika nga, dahil wala na nga tayong alam, dinagdagan pa natin. Kaya mas lalong palayo ng palayo yung theory ng gawa ng mga sundalong Hapon.
Kaya marami ring naliligaw. Alam natin na marami ang ah, mga theory na nagsisilabasan at hindi natin alam kung alin ang totoo. Kaya maging sa amin ay huwag kayong pakakasiguro din. Pero sa amin lang ay ito ang aming taktika since yung lolo namin ay buhay pa. At nakuha niya lang yan sa isang kaibigan niyang kaaway. Kaibigan na naging kaaway na naging kaibigan sa panahon ng Hapon. Kaya naibahagi sa amin ang pagkakamali ko lang nung panahon na naguhukay sila o nag-ooperate sila. Kaya hindi ako masyadong focus dito dahil ang inuuna namin yung pag-aaral namin. At saka liban doon ay isa na ako sa mga yung hindi naniniwala. Pero ganun pa man, ang lolo namin ay magaling. At hindi man lahat nalalaman niya, pero sa kaunting ideya ay kumbaga makakatukoy siya. Dahil ang kaunti ay kung pag-aralan pa natin ay makakatukoy. So ito ay magkakaroon ito ng may mga division ito sa mga ganitong klaseng mga marker, no? At sa isa sa mga division nito ay mayroong treasure. Although na hindi naman kalakihan, pero pag sinabi nating treasure ay makakabili tayo ng kape, asukal at saka gatas. So short video lang ito. Sa muli, patuloy lang kayong mag-subscribe sa channel natin at mag-like, comment down below para kung mayroon man kayong mga questions or mga nais iparating ay tityakin natin na maliwanagan kayo o naging malinaw sa inyo ang amin pong ipinapahayag. At ang lahat ng mga video namin o sinasabi namin ay kaya natin patunayan, kaya natin ipaliwanag kung mayroon man kayong hindi nauunawaan. At ayaw ko rin naman, tulad ng sabi ko kanina, ay yung pataka. So sa muli, magandang araw, salamat ng marami.